Sa gitna ng walang prenong pagtaas sa presyo ng langis, huli camp ang pang-hold up sa isang gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo, Cavite kagabi. Ang isa sa mga suspect nakipagbarilan pa sa mga pulis. Huli rin ang kanyang kasabwat na isang menor de edad. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ilang motorista nagpapakarga sa gasolinahang ito sa Barangay Poblacion 1, General Emilio Aguinaldo, Cavite, alas 7 kagabi. Nang dumating ang dalawang sakay ng motorsiklo na ito at pumila na parang regular lang na customer. Bumaba ng motorsiklong dalawa at humanap ng tiyempo. Habang abalang dalawang pump attendant, doon na sila bumunot ng baril at ng hold up. Tinutukan ng baril ang dalawang pump attendant at saka mabilis sa inagaw ang mga bag nilang naglalaman na maghapong kita bago sumibat. Naiwan naman ang mga biktima na humihingi ng saklolo. Hinabol ng pulisya ang mga suspect na umabot hanggang sa Alfonso, Cavite. Nagpapatok pa ang mga suspect pero hindi pumutok ang gamit nilang improvised shotgun. Nagtangka pong barilin ng mga patakas na suspect ang mga responding pulis. Kaya napilitan po na magpuputok ang ating mga pulis. Gumanti ang pulisya at tinamaan sa balikat ang nagmamanehong suspect kaya sumemplang ang motor. Inaresto siya pero nakatakas ang kanyang kasabwat. Sobrang bilis daw ng takbo. Dahil nga po gabi na ito, doon po ito talaga tumakbo sa masukal na lugar. At sabi nga ay doon din daw po ito nagpalipas ng gabi. Sa pagpapatuloy ng follow-up operation kaninang umaga, natunton ay isa pang suspect at nakipaghabulan sa mga pulis. Nagtago pa siya sa ilalim ng nakaparadang sasakyan, pero huli pa rin. Ayon sa Cavite Police, na-recover sa mga suspect ang halos 100,000 pisong cash na ninakaw nila. Pati ang ginamit na motorsiklo, improvised shotgun, 2 cellphone at isang patalim. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect. Sila po ay talamak sa pagnanakaw po sa Aklan area, Naik, Granate. O sila po ba ay miyembro ng isang grupo na siya pong involved sa mga nakawan. Sinampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms at kasong pagnanakaw. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang 9 na individual na hinihinalang sangkot sa iligal na petroleum trading sa Navotas. Ayon sa mga otoridad, walang maipakitang mga dokumento ang mga naarestong driver, helper at vessel captain. Nakumpiska sa operasyon ng isang fuel tanker na naglalaman ng nasa 15,000 liters ng diesel. Nakuha rin ng isang cargo vessel na gamit umano bilang isang makeshift depot at naglalaman pa ng 50,000 na litro ng krudo. Nagkakalaga ang mga yan ng nasa 9.75 million pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga naaresto na maaharap sa asunto. Kulang 15 oras na lang bago mapaso ang ibinigay na deadline ni US President Donald Trump sa Iran para makipagkasundong wakasan ang gera. Kapag hindi nangyari yan, asahan na raw ang complete demolition ng Amerika sa Iran. Ang posibleng epekto niyan sa bansa at sa mga OFW alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang malawakang pag-atake sa mga civilian power plant at mga tulay sa Iran kung hindi raw gagawa ng kasunduan ng Tehran para tapusin na ang giyera. 8 a.m. bukas, oras dito sa Pilipinas, ang itinakdang deadline ni Trump para sumunod ang Iran sa mga kondisyon ng Amerika. Hiling ni Trump sa Iran, isuko ang kanilang nuclear weapons at buksan ang Strait of Hormuz. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Pinal na raw ang deadline ni Trump, pero dati na rin niyang binago ang mga itinakdang deadline. Tumanggi naman siyang sabihin kung merong civilian targets. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want would to say tell you is that. off- We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock.
and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Kasunod ng banta ni Trump, nananawagan ng Deputy Sports Minister ng Iran sa mga kabataan, mga atleta at cultural at artistic figures na bumuo ng human chain sa mga power plant sa kanilang bansa. Dagdag niya, war crime ang pag-atake sa pampublikong infrastruktura. Nauna na ring nagbabala tungkol dyan ang United Nations. They would constitute violations of international law. And I think whether something is a crime or not a crime would have to be decided by a court. But any attack on civilian infrastructure is a violation of international law, and a very clear one. Ayon sa isang security analyst, depende sa gagawing military action ng US ang magiging epekto ng mas malawak at malalang pag-atake ng US sa Iran. Lalo na kung magdi-deploy ng ground forces ang Amerika, talagang mangyayari lang yan talaga sa Iran, no? Pero ang hope lang natin na either hindi escalate ng Iran na isolado naman ang Strait of Hormuz, and for another possibility, baka rin bumigay na yung Iran, lalo na pag nakita nila pumasok na yung mga American Marines and yung mga airborne forces. Ayon sa isang ekonomista, kung matuloy ang pag-atake ni Trump, asahan na ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ang kaakibat na pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin at pagbagsak ng OFW remittances. Magkakatotoo yung sinasabi niya na bobombahin niya ang power plant ng Iran, ang water supply ng Iran. Hindi pwedeng hindi gaganti yung Iran kasi noon pa gumaganti na rin sila, no? At magiging mas malawak yung gera. Iniisip natin ano magiging epekto sa Pilipinas niyan. Mga 18% ng ating remittances are coming from the Middle East. At kung wala silang trabaho, wala rin silang sweldo. At ngayon nga, I understand, meron ding reports na marami ng mga Pilipino ang stranded dito sa Pilipinas na hindi makabiyahe papuntang Middle East. Nasa 800 ang bilang ng mga Pilipino sa Iran sa ngayon. Sa buong Middle East naman, aabot sa 2.2 milyon ang mga Pinoy. Sa mga nakalipas na linggo, nagpapatuloy ang isinasagawang voluntary repatriation sa mga Pilipino sa mga bansa sa gitnang silangan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Isang Pilipina ang nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel nitong linggo ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasamang nasawi ng Pinay ang kanyang asawang Israeli at kanyang mga biyanan. Ito ay ikalawang insidente ng pagkasawi ng isang Pilipino sa missile attack sa Israel mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na raw niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naulila at para sa pagpapauwi sa kanyang labi. Kung gaano kabilis sumipa ang presyo ng produktong petrolyo, hindi naman daw yan agad-agad bababa ayon sa Energy Department. Sabi pa ng dating kalihim ng DOE, baka malabo nang bumalik sa dati ang presyo ng mga ito. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Emil, ika-5 linggo na nga ng mega oil price hike. Ang presyo ng produktong petrolyo doble na mula noong isang buwan. Taya naman ng isang dating Energy Secretary, huwag na raw asahang babalik pa sa dati ang presyo ng langis. 160 pesos per liter na ang diesel sa ilang mga gasolinahan sa Quezon City. Sa Batanes, umaabot pa sa 164 pesos ang kada litro nito. Halos 20 pesos kasi ang taas ngayong linggo dahil sa patuloy pa ring giyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pero dahil wala pang indikasyon na huhupa ang tensyon sa gitnang silangan, hindi inaalis ng Department of Energy ang posibilidad ng mas masidhipang taas presyo. Is it going to reach 200? I really do hope it won't, no? And I don't think it ever happened, that's a but it's a possibility also, kasi it depends on the actions of the countries. Not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa. And I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Ang DOE na mismo nagsabi sa loob lang ng isang buwan,
dumoble na ang presyo ng mga produktong petrolyo. In a matter of 1 month, our price has gone up to more than 100% increase, no? So sobrang, this is like by far the fastest and the highest increase of our oil prices. Sinilip ng GMA News Research ang datos ng DOE at kinumpara ang presyo bago at pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan sa gitnang silangan. Ang pinakamurang diesel noon, nasa 48 pesos lang kada litro ang presyo. Pero ilang linggo matapos atakihin ng Amerika at Israel ang Iran noong February 28, nasa 125 pesos per liter na ang pinakamurang diesel ngayon. Higit doble ang tinaas. Ang pinakamahal naman na diesel noon, mahigit 73 pesos per liter lang. Pero pumapalo na ngayon sa mahigit 170 pesos na mas mataas ng halos 100 piso. Ang pinakamurang gasolina naman noon, nasa mahigit 52 pesos per liter lang. Pero ngayon, nasa mahigit 87 pesos na. Ang pinakamahal na gasolina naman, higit 77 pesos per liter lang noon. Pero halos 120 pesos kada litro na ngayon. Bago ang giyera, nasa higit 77 pesos per liter ang pinakamurang kerosene. Pero nasa halos 158 pesos per liter na ngayon. Higit 100% ang tinaas. Ang pinakamahal na kerosene, nasa higit 98 pesos per liter noon. Pero ngayon, nasa 178 pesos per liter na. Ang masaklap, sabi ni dating Energy Secretary at later Governor Jericho Petilla, malabo nang bumalik sa dating presyo mga produktong petrolyo. Bagay na sinang-ayunan ng kasalukuyang Energy Secretary na si Sharon Garin. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat. Dahil maraming infrastructure na nasira. There is a structural change already in the oil industry. Kaya I would go along with the point of former Secretary Petilla. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. 900,000 barrels ng petrolyo ang inaasahang darating ngayong Abril. Pinag-aaralan na rin ng DOE ang pag-angkat ng petrolyo sa iba't ibang bansa. Pag nag-worsen si Middle East, at least we have other options like Americas or even Africa, Australia. So kailangan mag-open tayo ng agreements there so that we can access also from other countries. And then next is that what types of products we procured more than 1 million barrels of diesel. Next is LPG, and then I think we are targeting about 2 million with the budget that we have been given, 2 million barrels. Ayon kay Secretary Garin, matapos ang pulong kasama ang DBCC o Development Budget Coordination Committee, wala pa raw desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspinde ng excise tax. The difference kasi on excise tax kasi is it is being charged upon entry into the country, meaning upon importation. So pag na-import mo na, nakabayad ka na. So everything that we are selling now, that it's within country, which is 50 days of supply, excise tax have been paid already for that. Kahit i-announce mo mag-excise tax suspension ka na today, that won't be felt yet kasi nabayaran na kasi, di ba, nag-stock up tayo. Emil, ayon nga sa Department of Energy, hintayin na lamang daw ang desisyon ng Pangulo patungkol sa pagtapyas o pagsuspende ng excise tax. Pero hindi raw agad mararamdaman yan. Yan muna, latest mula nga dito sa Quezon City. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Mas masahol pa sa pandemya. Ganyan kung ilarawan ng isang jeepney driver ang araw-araw na pasakit na kanilang pinapasan dahil sa kakarampot na kita mula ng magmahalang langis. Ang panaghoy ng mga tsuper sa pagtutok ni Mark Salazar. Kada araw, pahirap ng pahirap ang laban ng mga tsuper. Silang pinakaunang pinadapa ng oil crisis.
ang pinakauna rin bang bibitaw? Tuwing bibiyahe po kami sa umaga, magulo yung isip namin kasi hindi namin alam kung tutuloy ba kami kasi ang taas ng diesel. Baka mapunta lang sa diesel yung ipapasada namin. Kung hindi naman kami tutuloy, hindi namin sure kung may pambibili kami ng pagkain bukas o sa susunod na araw. Kaya laban lang talaga. Laban lang, sabi nga ni EJ na pinasok na rin ang pagtitinda ng 3-in-1 coffee at cup noodles sa kanilang terminal sa Las Piñas para makadagdag. Dahil nga po sumapit sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap po yung biyahe, kaya naisip ko po na mag-sideline para makadagdag din po sa income namin. Ayong kita ko po sa paninda na 250, 300, nakakadagdag po yun sa kinikita ko sa jeep. Yun yung binabudget namin. Nag-viral naman online ang tsuper na si Alan matapos tumirik ang kanyang jeep sa rutang Alabang-Zapote. Natuyuan siya ng diesel dahil tingi-tingi na siya kung magpakarga. Nakuna ng pasahero ang humahangos na si Alan para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya sa mga naabala niyang pasahero. Kaya po ako sa mga pasaherong iba kasi bumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na magbibigay sa galon. Si Alan, si EJ at iba pang tsuper sa ruta nila ay nagte-take home na lang ng 250 to 300 pesos sa 12 to 14 hours na pasada. Sa totoo lang sir, yung kinikita namin ngayon, halos pangbili na lang talaga ng pagkain. Hindi tulad dati na kaya pang makapagtabi para makaipon. Ngayon po hindi na talaga kaya, napupunta na lang po sa diesel. Dumaing din sa amin ang dispatcher ng terminal ng jeep sa Alabang na hindi kasama sa ayuda na para bang naiiba pa ang kanilang kwento. Kawawa naman kami, may pamilya din kami. Halimbawa ako ngayon, 3 yung apo ko nag-aaral, yung anak ko din 2, nag-aaral ng college. Paano na yung pang-araw-araw namin pagkain kung wala nang biyahe ang jeep? Sa rutang Lagro, Anonas sa Quezon City naman namin nakilala si Jose Hugaban. Sa 3 dekadang laban niya sa kalsada, ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na parabang walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Mas basahol pa nga sa pandemic ito. Wala na ngayon wala na kinikita. Hindi mo naman masisi ang mga tsuper kung ngalay na sila sa pagkapit. Habang hinahangaan mo naman ang ibang fight till the end. Ano na lang sa operator yung jeep, i-surrender na lang pag hindi na po kaya pag mapupunta lang sa diesel. Mahirap kasi sir na pilitin mo naman. Yung lagi-lagi yung biyahe, wala talagang mangyari. Kasi may 2 anak po ako eh. So hindi pwedeng sumuko na pag mahirap yung biyahe, titigil ka na, hindi po pwedeng ganun yung maging mindset eh. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Matapos ang linggo-linggong mega oil price hike, sinabi ngayon ng Philippine Statistics Authority na sumipa ang inflation rate nitong Marso. Pinakamataas na ito mula noong July 2024 at pinangangambahang tataas pa ito ngayong Abril. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang sobrang bilis ng pagtaas ng presyo ng langis mula nung 1 buwan, hinila pataas ang presyo ng iba pang bilihin. Kaya ang inflation rate nitong Marso tumama sa 4.1%, halos doble kumpara noong Pebrero. Pinakamataas ito sa loob ng mahigit 1 taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malamang daw magiging mas mataas pa ang inflation rate ngayong Abril. We are seeing higher numbers itong April because we had a series of price increases during the first week and we're not seeing any development that it might go down. May mga spillover effection and based on the previous years kung saan nagkaroon din tayo ng spike sa fuel prices sa world market ay mabilis ang impact niya sa iba pang mga commodity items. Halos 60% ang inflation sa diesel, mahigit 27% sa gasolina. Ang presyo ng bigas na pababa na ng mahigit 1 taon, nagsimula na ring tumaas.
Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na ng 57 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Yun namang premium o primera klase, lampas na ng 60 pesos kada kilo sa ilang pamilihan. Kaya naman lalo pang dumadami ang mga namimili ng benting bigas sa mga kadiwa centers gaya dito sa Bureau of Animal Industry. Pero limitado lamang ito sa mga piling sektor, kagaya na lamang ng mga PWDs, senior citizens, solo parents at mga miyembro ng 4Ps. Kaninang umaga, nagkabuhol-buhol ang pila sa Kadiwa Center dito sa Bai. Kaya maraming senior citizens ang nagrereklamo. Sumabay din po yung appointment, sumabay din po yung nakalista, sumabay din po yung walk-in, kaya po nagkagulo-gulo. Hinihikayat po namin na magpa-appointment system po sila. Mahirap po kasi nakakapagod lalo na kung wala kang upuan. Mabuti nakakaupo dyan sa may kahoy. Hindi na ako makatagal na nakatayong mga isang oras. Bakit inuulit-ulit na online? Kagaya sa amin, senyor, wala naman kayo alam na mag-online. Kagaya sa amin, kagaya sa akin, wala naman kong cellphone. Paano ko ma-online? Inalaw pa rin naman po natin yung mga walk-in. Yun nga lang po ay nilimitahan na natin dahil nga po gusto natin ay makita nila kung ano yung kagandahan nitong appointment system para nga po mas madali po yung proseso para sa kanila. Hindi ho nila kailangang magantay ng buong hapon. Hapon para lang po nila. Sabi ng Department of Agriculture o DA, dinagdagan na ang bigas na binebenta sa Kadiwa Centers. Lahat ng in-establish na Kadiwa, supposed to be talaga lahat yan merong enough stock per day na talagang itinatakda nung ano. Pag minsan siguro, sa dami nga ng bumibili, siguro maaga nagko-close. There are times na talagang pabalik-balik, baka binibili nila yun at pwedeng ibenta. So, nag-start na yung kanilang pagtingin dito at tracing kung merong mga ganitong insidente. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura, isang grupo ng mga magsasaka na bawasan na ang mga nagbabiyahe ng gulay dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Naiipon yung mga gulay sa mga bagsakan dahil wala na masyado ring bumabiyahing mga trader o kung meron man, talagang medyo mahal at maraming nabubulakan po ng mga gulay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong abot hanggang sa mga kusina ang mahal ng presyo ng langis, nakahanap ng alternatibong paraan ng pagluluto ang ilang taga-Bontoc sa Mountain Province. Di na kailangan ng LPG o uling dahil literal na mainit at kumukulo ang tubig mula sa bukal sa barangay Mainit. Ang mga residente na subukan ng maglaga ng itlog sa hot spring, doon na rin nila pinapakuluan ng ilang gulay. Ang mainit na tubig kaya na rin daw magluto ng instant noodles. Sa panahon ng krisis, malaking bagay raw para sa mga residente ang mainit hot spring na dinarayo rin ng mga turistang gustong maligo sa lugar. Mga hybrid electric car na made in the Philippines. Ito ang planong gawin ng isang kilalang car manufacturer sa bansa. Sa pagharap ng mga opisyal ng kumpanya kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nilang nais nilang sumali sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng gobyerno. Layo ng programa na mabawasan ang polusyon pati na rin ang dependence ng bansa sa inaangkat na langis. Ang plano, magtatatag ang car manufacturer ng hybrid vehicle manufacturing capability sa isang planta sa Santa Rosa, Laguna, ang kauna-unahan sa bansa. Sabi pa ni Finance Secretary Frederick Go, posible ring maging exporter ng mga hybrid na sasakyan ng Pilipinas.